Alright, isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Part 2 na tayo ng Sagada to Buskalan Kalinga Nature Trip. Around 3 hours nga ang biyahe mula Sagada papuntang Buskalan. Kailangan nyo dumaan sa mga checkpoint para magpa-register. At hanggang dito na nga lang yung sasakyan dahil aakyat ulit tayo ng bundok. Bago kayo umakyat, kailangan nyo magbayad ng tour guide, 5 persons 1,000 pesos. Since 12 kami, pinakiusapan na lang namin na 2,000 lahat. Yan yung village na aakyatin namin. Bawat turist na galing na sa taas ng village, bibigyan kanila ng motivation na kayang-kaya umakyat hanggang sa itaas. At babatiin kanila ng magandang umaga. Makikita sa kanilang galaw na tuwang-tuwa sila at nakarating sa pinakamatandang mambabatok na si Apo Wangod. Ang mga nasasalubong namin nag-overnight na sila sa taas para ma-experience nila ang tattoo ng isang legendary. Tuloy-tuloy lang kami sa paglakad. Medyo pababa pa lang. Maya-maya paahon naman at yan na yung paakyat. Sumisilip na rin ang araw pero malamig pa rin. Meron din kami nadaanan na ilog. May mga pagkakataon din na pwedeng maligo. Bilis na po, mga 1 oras pa. Hindi, malapit-lapit na. Mga turista hindi magkamayaw ang kanilang galak ng kanilang mapuntahan ang Buskalan Village. Nakuha pa nilang magbiro. Obe mo, kasi na sa tanong na. Kailangan pag aakyat kayo kila Apo Wangod meron kayong sapat na tulog at kondisyon ang inyong mga katawan dahil hindi biro ang pag-akyat ng bundok. Katulad ni ate na himatay na, nakulangan siguro ng oxygen sa kanyang katawan. Nakakapagod na rin ang pag-akyat pero meron na tayo nakitang bahay, ibig sabihin malapit na tayo. Diyan tayo nagsimula kanina. Hingal na ang lahat pero sulit ang pag-akyat. Konti na lang. Andito na tayo sa first step ng village, kailangan namin magpa-register. Marami na rin mga souvenirs. Pero pagbaba na lang ulit makapili kung ano pwede mabili. Kung ating titingnan sa ibaba, parang napakalapit lang ang lakaran. Hindi pala talaga biro ang pagpunta dito. Natapos na kami magpa-register. Papunta na kami kung saan mismo nagtatattoo si Apo Wangod. At ito na nga yung eksaktong lugar kung saan nagtatattoo si Apo Wangod. Hindi nga pala sila nagtatattoo ngayon dahil meron silang bisita at event sa kanilang covered court. Hindi nga natin palalagpasin na magdikit tayo ng ating sticker. Pag bumisita kayo dito, pakitingin naman kung nakadikit pa. Yan nga yung mga traditional tattoos ng kanilang village. Kasama din ang kanyang mga apo. Pero ang tinatotoo na lang ni Apo Wangod ay ang famous na 3 dots, na ang kahulugan ay Grace, Wangod at Elyang. Sila ang bumubuo ng sikat at apprentice na mambabatok sa kanilang village. Tapos na namin puntahan kung saan nagtatato sila Apo Wangod at ang kanyang mga apo. Punta naman tayo sa kanilang covered court dahil meron silang event kasama ng mga foreigner vloggers. At sabi ng aming tour guide, andun daw sila Apo Wangod. Pwede mo siya masilayan pero di ka pwede magpa-picture. Hindi katulad pag nagtatato siya. At andito na kami sa kanilang covered court. Tamang-tama lang ang aming dating dahil kakasimula lang. At naghanap nga muna kami ng pwesto. Habang hinahanap din namin si Apo Wangod, panoorin muna natin ang sayaw ng mga katutubong taga-Kalinga. At nakita na nga namin si Apo Wangod kasama ang di umano'y isang banyagang vlogger na nagpasikat sa kanya. Sa kanyang edad na 107 years old, parang nasa 60s pa lang siya. One of the most Kalinga traditional dances is the Tadek, or the dance of the warrior. This dance performed by male members of the community.
makikita natin si Apo Wang-od at ang kanyang dalawang apo. Napakagandang experience kahit nasa malayuan na silayan natin ang matandang mambabatok ng Buskalan Kalinga. Isa na namang achievement na dala-dala natin sa pagtanda. Well, that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe until the next one. Please like and share. Bye!